O eto na naman, nagkasundo ang Amerika at saka ang Iran na ititigil muna nila ang palitan ng pag-atake kasi nga mga tol, ito'y nag-ugat no doon sa pag-atake umano ng Iran sa isang Panama flagged oil tanker na dumaraan dito sa Strait of Hormuz. Inatake yan ng drone ng Iran. So gumante ang Amerika at pinuntirya nila ang ilang mga sites dito sa Iran. At bilang gante, ang Iran ay gumanti rin sa mga base militar o US assets dito naman sa Kuwait at saka sa Bahrain. So palitan sila pareho ng pag-atake. Ngayon, nagkasundo sila ang Estados Unidos at ang Iran na itigil ang palitan ng pag-atake na nag-start nga nung nakaraang linggo mga tol. No? Kahit meron silang Memorandum of Understanding. So alamin natin ang buong detalye mga tol mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction, syempre samahan mo ko. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Baka di ka pa kasi nakakapag-subscribe eh. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagbabala ang Iran na anumang hindi pagsunod sa sistemang napagkasunduan sa Strait of Hormuz alinsunod sa Memorandum of Understanding nila ng Amerika ay magpapalalang muli sa tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala si Trump nitong nakaraan. Eto naman ngayon nagbababala ang Iran. No? Pareho sila nagbababala sa isa't isa. Pero gusto nilang magkasundo. At the same time, nagbababala sila sa isa't isa. Minsan, hindi lang babala ang nangyayari, kundi mga aktwal na pag-atake. Katulad nga nitong last week, di ba? Inatake ng Iran itong oil tanker sa Strait of Hormuz. Inatake ng Amerika ang ilang mga sites dito sa Iran. Inatake naman ng Iran yung ilang mga military assets ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. No? Ngayon, nagkasundo sila na itigil muna. Pero nagbababala pa rin sila mga tol. Nitong nakaraan, kung naaalala ninyo, sabing gano'n ni Trump, hindi pa rin daw talaga natututo ang Iran. May darating daw ang point na hindi na daw sila magiging makatarungan o reasonable, di ba? At pag nangyari yon, ay tuluyan ng mawawala etong Islamic Republic of Iran. Sabi niya gano'n, will no longer exist. Yun ang mismong word ni Trump. So ngayon, sabi ngayon ng Iran, pag hindi daw nasunod etong mga napag-usapan nila sa Memorandum of Understanding, posibleng lumala pa muli etong labanan dito. Ay naku po. Sinabi ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, madidelay din aniya ang ganap na pagbubukas ng strait kung magpapatuloy ang lahat ng panig sa paglabag sa itinakda ng MOU. Ito rin kasi yung nagpapagulo kapag hino-hostage ng Iran ng ang Strait of Hormuz, no? Whenever na gustong gawin ng Iran is idamay nila ang buong mundo, dito lalong lumalala ang tension eh. Paliwanag ni Araghchi, nakasaad sa MOU na ibabalik ang pre-war capacity ng strait sa ilalim ng sistema na Iran ang maglalagay. Mayroon aniya silang 30 araw para gawin ito. Ayon sa ulat, nagsimula na rin ang Iran sa pagtanggal ng mga bomba na nakatanim sa nasabing shipping lane. Nanawagan ito sa lahat ng panig na irespeto ang kasunduan at huwag makialam sa pamamahala nila sa strait. So eto ngayon na nagiging sisihan ngayon nila. Nakasaad daw sa kasunduan na dapat sila ang mamamahala rito sa Strait of Hormuz. Dapat daw irespeto ng lahat yon mga tol, sabi ng Iran. So ang nangyari nga nitong nakaraang linggo, may dumaraan na Panama flagged oil tanker dito at inatake ng drone ng Iran. No? So kumbaga parang pinaputokan nila ganun. Drone sumabog yun mga tol. Ngayon, ang nangyari is hindi nagustuhan ng Amerika yon at inatake naman nila ang Iran. So kung tutuusin mga tol, doon sa tinatawag nating ceasefire, pag sinabi kasing ceasefire, at least as in talagang tigil putukan, di ba? Wala magpapaputok. At sana wala rin nadadami na sibilyan, no? So pareho sila. Pareho silang lumabag. Hindi Iran, hindi US. Pareho sila. Pareho silang lumabag diyan sa bagay na ganyan. Under the Memorandum of Understanding, the Strait of Hormuz will return to its pre-war capacity within 30 days under the management that Iran
مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز will put in place, sila daw ang mamamahala. And after the Islamic Republic of Iran removes the obstacles, و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. and implemented and responsibility for them rest with the Islamic Republic of Iran. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. Binigyang diin ito na tanging ang Iran lamang ang may kontrol sa ngayon ng Strait of Hormuz, alinsunod sa napagkasunduan. Parang may napanood akong balita na sarado na naman daw itong Strait of Hormuz. No, para silang no, kamay ng bata, close open. Sa ngayon ng Strait of Hormuz, alinsunod sa napagkasunduan. نهاد دیگری یا کشور دیگری No other body or country bears any responsibility. در این خصوص مسئولیت Disregard under the Memorandum of Understanding signed between Iran and the United States. So ibig sabihin, kung ito ay nasa loob ng Memorandum of Understanding which is pinirmahan ni Trump, dapat nga naman talagang irespeto niya yan kasi hindi naman pwedeng pumirma lang siya nang hindi niya binabasa. 'Di ba? At saka bago itong Memorandum of Understanding na to, nagpasa muna sila ng mga framework o draft, 'di ba? Para mapagkasunduan nila at yung pinirmahan nila dapat malinaw na sa kanila 'yan. 'Di ba? نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. Ngunit sa ngayon, may tila hindi pagkakaunawaan sa mga ruta na susundin ng mga barko sa Strait of Hormuz. Yun lang. Ang Iran, sinasabing ang ruta sa Hilaga malapit sa kanilang coastline ang dapat sundin at makakadaan lamang ang mga barko kung may koordinasyon sa kanila. Habang ang US-Omani Corridor naman ay mas malapit sa baybayin ng Oman palabas at papasok ng strait. Batay sa marinetraffic.com, may ilang barko na dumadaan sa ruta ng Iran at ang iba naman ay sa Omani Corridor. Dahil sa kalituhan, muling nagkaroon ng tensyon nang atakihin ng IRGC ang commercial vessel na MT Kiku, isang Panama flag tanker sa strait. Wala naman kasing dapat kumokontrol dyan dahil international waterways yan eh. Dapat lahat malayang dumaan dyan eh. Kung gusto ninyong mag-away-away, kung gusto ninyong maggera, kayo-kayo na lang, di ba? Ang problema mga tol, pati yung hindi naman nila dapat na pinapakailaman nila eh. Katwiran ng IRGC, kinokontrol lamang nila ang traffic sa strait at kung may lalabag sa kanila ay natural na gagamitan nila ito ng puwersa. Yun lang ang problema sa kanila eh. Puwersa agad ang ginagamit nila eh. O, di ba? Eh, ito namang US, warpreak din. Pareho lang din sila. Kasunod nito, inatake naman ng US Central Command ang mahahalagang infrastruktura ng Iran gaya ng linya ng komunikasyon, air defense camp, mga lugar na pinagtataguan ng kanilang drones at mine layers. Ganti ng IRGC, inatake nito ang 8 military installations ng US sa Bahrain at Kuwait. With Memorandum of Understanding pa yan, partida. Sa kanyang pahayag nitong Sabado, oras sa Amerika, nanindigan si US Vice President J.D. Vance na sumusunod ang Amerika sa nakasaad sa MOU at kung mayroon sanang hindi nauunawaan ng Iran, madali lang naman aniyang humingi ng klarifikasyon. Ang alam ko dati, pag may mga barko na nilalabag, hindi naman agad-agad pinapaputukan ng US. No? Ang ginagawa nila, sinasampahan nila yung barko. Inaagaw nila yung kinukuha nila yon, sinisis nila yung barko. Hindi ba kayang gawin na lang ng Iran yun? For example, may lumalabag na barko sa kanila. No? Kumbaga parang kukumpiskahin na lang nila. Siguro mas magandang bagay yun kaysa basta-basta na lang nilang aatakihin at pasasabugin, di ba? Dagdag ng opisyal, talagang mauuwi lang sa gantihan at karahasan kung hindi mabibigyang linaw ang hindi naiintindihan. Sa ngayon, nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil muna ang palitan ng mga pag-atake. Plano ng dalawang panig na magharap sa Martes sa bansang Qatar upang pag-usapan ang tensyon sa Strait of Hormuz. Yan, etong Qatar. Dati nadadamay din yan. Samantala, umaasa naman si Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi
na magkakaroon ng magandang resulta ang pag-uusap dahil nakatitiyak siya na mahihirapan lang lalo ang Amerikang kumbinsihin ng Iran kung patuloy itong magpapakita ng hindi marapat na aksyon kaugnay ng napagkasunduang MOU. Pero ito mga ganitong aksyon na ginagawa ng Amerika at ginagawa ng Iran, ito'y pagpapakita lang din ng signal sa kanya-kanya na open kami sa pakikipagnegosasyon pero hindi kami natatakot sa inyo. Kung kinakailangan namin kayong gamitan ng puwersa, gagawin namin yan. Yun din yung signal na ibinibigay nila sa isa't isa. No, hindi lang Amerika, maging ng Iran mga tol. Dahil matapos nga atakihin ng Iran itong mga facilities dito sa Iran, di ba? Gumanti din ng Iran sa kanila. So nangangahulugan yun mga tol na handa pa rin sila. Kung kinakailangan makipagbakbakan muli sila sa isa't isa, handa sila. Ngayon, dinadaan lang nila sa kasunduan, dinadaan nila ngayon sa paikipag-usap. Open naman sila sa negosasyon. Pero ibig sabihin, hindi pa rin nagsasara ang pintuan sa kanila kung gusto nilang ibalik sa digmaan bawat panig sa kanila, no? Anyway, sabi ko nga napaka-fragile. Sabi rin sa mga balita, napakarupok nitong Memorandum of Understanding na to dahil kahit nagpirmahan sila, tila ba hindi na nila ito kinikilala. Kung gusto nila magpalabas ng mga missile, kung gusto nila magpakawala ng mga drone, ginagawa nila. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at reaksyon sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.